Okay. You can elevate your HDL. How? Mga healthy fats. Olive oil, no? MCT oil, pwede yan. And exercise can also elevate your HDL. Okay yan. Eat real foods. Tanggalin mo yung processed foods. Lahat ng processed food can lower your HDL. Yun ang pinaka-importante. So yung LDL, madaling pababayan ng LDL eh. Yung HDL lang, sir, pumapatid. Without taking medication ba yan? See? You can lower your LDL without taking medication through fasting and through exercise. Choosing also your food. Wag junk food, wag processed food. It will elevate your LDL and lowers your HDL. Malamang may junk food pang nakakain dyan. Wala na? Okay. Tanggalin nyo na yung mga sauce. Ayun, siguro, sir, yung mga... Ang mga sauce kasi junk yan. Naalala nyo ba ang mga pampalasa? Asin, paminta, tapos yung mga sampalok, dinudurog-durog pa. Ngayon, wala nang ganun eh. Mix. O yun. That's junk. Hindi yan healthy. Yan yung nagpapababa ng HDL. Yung natural food ang iyan nyo. So, pampaasim, kamyas. Vinegar. Pwede yun. Balik nyo yung dati. Masyado nang adulterated na ang ating taste buds eh. Kaya yung mga simpleng, yung natural food, yung totoong timpla, hindi masarap, walang lasa. Di ba? Mas may lasa yung may mga mix. Okay? Yes? Dok, ano pong possible cause ng high blood kung nag-i-strike low carb diet? Okay. Dehydration. Number one. If you do strict low carb, when you take out the carbs, rice, bread, pasta, noodles, no? Ang kidney natin will excrete more salt. Where salt is, water will follow. So, nadidehydrate ka. We need electrolytes. Makakaramdam ka ng discomfort dyan eh. Sumasakit ang ulo, nanlalata, no? Nagkaka-cramps. So, if you are dehydrated, tumataas din ang blood pressure. Dehydrated. And, mga hindi lang sa nutrition ng low carb. Pagka palagi kayo puyat, tumataas din ang blood pressure. If you are always stressed, maraming factors ang hypertension, not only sa nutrition. So kung stress ka, sabi ko nga, bawal magalit pagka may heart problem. Pag nakita ko na ECG may problem, sasabihin ko na, bawal magalit. Hirap no, no? Palagi nakikita mo yung papakulo ng iyong dugo. Okay? Pero syempre, if you are gustong nyong mag-improve ang health, gagawin nyo lahat yan. No? So, yes? So, ano yung the best diet para din sa mga Buntis. Sa mga buntis? Kadalasan, no, sa panahon ngayon, yung mga pregnant, ang hilig nilang kumain, di ba, ng matatamis. Tama ba? Milk tea, no? Puro matatamis ang favorite ng kainin. Nagkakaroon sila ng mga health problems eventually, like GDM, gestational diabetes. So pagka nagkaroon ng gestational diabetes, kawawa ang baby, kawawa din ang mom. Nagkakaroon ng pre-eclampsia during labor. So, pre-eclampsia, tumataas ang blood pressure. So, ang the best talaga is eating healthy. So, ano yung mga healthy foods? Okay? Sa akin, low carb. Not zero carb. Low carb. So, saan nyo kukunin yung carbohydrates? Vegetable. Carbohydrates ang vegetable. Okay? So, yes. Sir, for clarification lang. Dati kasi kung sir, 105 kilos ako dati sir. Ngayon, may maintenance ako sa high blood sir. Yung binigay sa akin ng doktor na maintenance ko sa gamot ng Temisartan is 40 mg.
Ngayon, bumaba yung kilos ko, sir, naging 91. Babawasan ko ba yung engine ng gamot ko, sir, o tuloy-tuloy pa lang yun, sir? Okay. Imo-monitor mo kasi ang BP mo before lowering your maintenance. Hindi sa weight yung BP. Although, merong effect yung pag-lose ng weight sa blood pressure. The heavier you are, yung hirap ang ugat natin. Hirap ang puso. So, tumataas din ang blood pressure if you are heavy. So, pagka gumang ka, definitely bumababa ang BP. Paano kung hindi? Nag-lose na ako ng weight eh. From 105 kg, ngayon nasa 91 kg. Oh. Bakit hindi pa rin bumababa ang BP ko? Sa kinakain na yan. Yung mga ingredients. Puyat. Hindi umiinom. Dehydrated. Paano tayo nadidehydrate? Lakas ko uminom. Ang iniinom pala, kape. Tsaka. Red wine. Alak. Gin. So talagang when you consume alcohol, nadidehydrate kayo. Kaya pagka lango kayo sa alak, wag kape. Malamig na tubig dapat ang iniinom. Kasi dehydrated ang katawan eh. Ang utak mo dehydrated. So you need water, not coffee. Pag coffee, lalo kayo madidehydrate. Yes. Sir, yung Coke Zero kaya, sir? Yes. Okay naman, sir. Panood niyo si no? Sino ang kapanood kay may isang doctor. Coke Zero. No? Aspartame. Kinumpare Coke Zero sa meat and egg. No? Okay. Coke Zero is processed. Yun na lang eh. Ginawa yan. So, mas dangerous ang mga processed food. Ngayon, if yes, Coke Zero, well, pwede naman, basta hindi kayo diabetic and hindi kayo with fatty liver. Okay. Nasa caution siya, you can consume that 2 or 3 times a week, not daily. As much as possible, wag na lang. Pero kung hindi maiwasan, 2 or 3 times a week, lalo na kung mga kasama mo, no? Puro Coke Zero. Alam, minsan, nahihirapan din ako dyan. Nag-o-order, ano order mo? Eh, lahat sila, zero. Tubig na lang. What? Tapos, wala palang bottled water. O sige, Coke Zero na. Okay? So, basta malaga, yung may list kasi ng mga foods eh. May safe, ito lahat yung mga poultry, vegetable, lahat talagang mga safe. Then dito sa caution, yes, you can consume that, but can also have an effect kasi sa katawan natin. May mga effect din. Pero, if you are healthy, metabolically healthy, you may. Caution, ibig sabihin, wag regularly, wag daily. Once, twice, 3 times, the most is 3 times a week. Yung mababakante yung araw na, yung mababakante siya na hindi mo siya i-consume palagi. Pwede naman yun. Okay? Kaya, siya eh, very addicting minsan pagka, lalo na sa mga soft drinks, very addicting yan. Pansinin niyo kung palagi kayo nagsusoft drinks sa mga meal niyo. You need to lessen that. Kasi sa ngayon, okay pa sugar. Pagdating niyo ng 40 years old, nagkakaroon ng effect. So, ngayon pa lang, dapat i-adjust nyo na yan. I-lessen. Well, ang low carb, no, mahirap siya i-implement. Mahirap talaga. Kung wala kayong health condition, ba't ako mag-low carb? Diba? Wala nang health condition eh. Yes, but you need to limit all those processed sugar. I-limit nyo yan. Okay? Pwede kayo mag-rice kung wala kayong health condition, yes.
Meron tayong tinatawag na moderate low carb, 1 cup of rice a day. Hindi ko kaya yun, sasabihin nyo. Kaya yun. 2 cups of rice, liberal. Doon sa mga gustong gumaling sa mga sakit, unti-unti pwede naman. Okay. Yes? Any more? Question? Tanong nyo na yung mga sakit ng mga nanay-tatay nyo. Yes. Sir, do you have any recommendations to go with low carb diet other than intermittent fasting? Like maybe increase in protein intake or wala naman sa best no? Focus lang sa low carb intake. Yes, okay. Marami nagkakamali nga pala sa mga naglo-low carb. No? Kasi ang thinking nila, kung walang walang carbohydrates, napapadami sila ng protein. Well, others, no? Paano malalaman kung napapadami ka ng protein? Sa laboratory, makikita nyo. Kung nag-gain pa kayo ng weight, pwede rin. And yung sinabi ko kanina, eat when hungry, stop when full. Pagka palagi after a meal, ang bigat-bigat ng tiyan nyo, nag-o-overeat kayo. So, na-overeat ang protein. Okay, pwede rin. And if you have kidney problem, nililimit ang protein din. Okay, so, sa atin, we can eat protein. No? May maximum yan, lalo na depende sa activity level. If you are very active, you can multiply your weight times 2. Yan yung gram of protein per day. Halimbawa, 50 kilograms kayo. Every day, nag-exercise kayo. Nag-gym, tumatakbo, no? Malangoy, every day. So, 50 kilograms times 2, that's 100 grams of protein per day. O, bigyan ko kayo idea. Wala kayong idea sigurado eh. Yung 100 grams protein, alam niyo isang guhit ng chicken breast? 100 grams of chicken breast, meron siyang equivalent of 31 grams of protein. So kung 100 grams protein ka, pwede kang 3 guhit ng chicken breast a day. So 300 grams yun. Mas mababa pagka, halimbawa, pork mascara. Ang pork mascara, 100 grams of pork mascara has 18 grams protein. 18. Okay, so kung 100 grams, so 25. Kalahating kilo. Kalahating kilo pork mascara. Kaya nyo bang maubos yan? Dami nun. Okay? Chew your food 20 times. Hindi kayo masasobrahan dyan if you are going to chew your food properly. Kasi ang panahon ngayon, nagmamadali. Kailangan chew your food properly. Okay? Para hindi kayo masobran sa protein. Okay? Yung recommendation ng protein, well, kung gusto nyo mag-compute, pwede naman. 1.2 to 1.7, multiply nyo sa kilogram weight ninyo. Kung pwede sa 1.5. Pag very active, times 2. Madali lang yun. Okay? Kaso, titimbangin mo pa eh. Diba? Mabusisi. Kaya usually, ang pagko-compute ng protein, pagka may mga kidney disease. Pero sa inyo, kumain, pag gutom, huwag tumigil pag busog, nguyaing mabuti ang inyong pagkain. Okay? Next. Yes po. So, what is the difference of keto diet sa low carb? Okay. Low carb is lessen to yung carbohydrates. So may strict, may moderate, may liberal na low carb up to 100 grams. Pagka keto, more of fats, protein. Iba naman yung carnivore. Did you heard naman mga carnivore diet? Puro meat sila. Mga keto, fats. Mas nakakabusog ang fats kaysa sa carbohydrates. Okay? Mabubusog kayo. Kaya sa mga kidney disease, mas inaano ko ang fats. Kaso, takot sila sa fats. Di ba? Pag kumain ng fats, cholesterol tumataas,
Tapos takot sila baka ma-stroke. Pero may mga minomonitor ako mga may kidney disease, lalo nag-improve ang BP, puro pork mascara. CK dito. Pork mascara ang kanilang ano. Okay. Yes, ano pa? And keto diet, no? Bakit na term ng keto? Gusto nila mag-ketosis. So if yung carbohydrates mo less than 20 grams, pwede ka mag-ketosis. So yung mga keto diet. So ang ketosis, yung fats ang kinukuha mong energy. Nutritional ketosis. Okay. Which is, pagka nag-adapt ang katawan nyo into ketosis, mas energetic kayo, mas gising. Hindi kayo antukin. After eating, di ba? Gusto mag-siesta, gutom. Pero when you are in low carb or in keto diet, kahit after mong kumain, hindi ka inaantok. Gising na gising ka. Ako dati palagi. Pagkakain ko, siesta. O, tandaan, ang siesta, 20 minutes lang ha. Mga 2 oras kayo natutulog yan. Oh, siesta, nap time is 20 minutes only. Pag sumobra ka doon, hindi na siya nap. Nahihirapan na matulog kinagabihan. Why? Ang haba ng tulog mo. Kahit sa mga bata, ganun din. 20 minutes, gisingin, maglaro. Para pagdating ng 8 p.m., naantok na, tulog. You need to sleep gabi, hindi madaling araw. Okay. Any more? Usually, pagka sa mga ganitong audience, walang masakit eh. No? Sabi ko, no, nag-expect ako may mga, medyo may edad. Kasing edad ko siguro or 50 years old ako. Okay? So, akala ko mga nasa 50 na eh. Mabata pa pala ito. So usually, ang problem sa mga age nyo, wala pa mga health condition. It's either overweight lang, obese, walang hypertension, walang diabetes, baka malamang may fatty liver, mild. So hindi ganun kaano. Pero eto ang start para hindi kayo humantong doon. Bumabata na ang edad na nagkakaroon ng health condition. As young as 24 years old, dinadialysis. Ay, meron ako, 10 years old, dinadialysis. Okay? Hypertensive, diabetic, 20s. Dapat mga sakit na to nasa 40s eh. Hindi. Pabata ng pabata. Kaya nakakatakot pag pinabayaan pa rin tong generation na to. Magugulat na lang tayo, may na-stroke. Although meron naman stroke in the young. Bata. Okay? And hopefully, sa group nyo, mag-i-improve ang inyong rango, pati health nyo nag-i-improve. And yan yung ipapamana nyo sa younger batch dito. Sigurado yan. Okay? So, more questions? Poponti lang questions kasi walang mga sakit eh. Activity. Very active po ako. No? If nasa ibang lugar, push up. Bakante ako, na-injured ako sa Pagadian. Bundok pala doon. So tumakbo ako bundok. Wala namang injured pero after a day, tumakbo ako. Dapat 5K. Uy, sumakit yung hindi ako makatakbo. So rest lang and hydrate yourself. And hopefully, mawala yung mga natin, extra baggage.
Kasi ang extra baggage na yan, nagpapahina pa rin sa inyo. Okay. So, any more? Kung wala, hopefully na meron kayong natutunan. It's an additional knowledge for you that will help you to live healthier and be active. Kaya ang aking ang ipinopromote ko is proper nutrition through low carb, doing fasting, eating when hungry lang, and have an active lifestyle. Nung bata ako, hindi ako active. Umakyat, yes, umakyat ng bundok at saka mga puno nung bata. Pero nung college, puro libro lang ako eh. Nung pagdating ko ng 40 years old, doon ako sa mga run, natutong lumangoy, then joining mga races, duathlon, triathlon, and nagmamarathon din ako. So, imagine mo, parang ngayon pa lang ang pagkabata ko. So, if make time, ang palagi kong ina-advise din, may me time kayo dapat. For 24 hours, dapat meron kayong sariling time. 30 minutes to 2 hours. Pang health, nyo na yun. Either you run, you do gym, mag-exercise 30 minutes to 2 hours. Mamili na lang kayo dyan kung ilang oras, ilang minuto. Pero dapat may me time kayo. The rest, imagine mo, 24 hours. Sabihin natin, 1 hour lang sa exercise nyo. That's 23 hours. Kahit saan mo na gawin yun. Basta meron kang 1 hour sa 24 hours na yan. Okay? Have a me time then. Alright? Thank you so much and for inviting me here. Thank you po. Thank you, sir. Yes. Thank you so much, sir, for that very knowledgeable lecture for today. And before anything else, we would like to award you, sir, a certificate and a memento. For the awarding of certificate and memento, may we request Captain Victorino Ronaldo Y. Acosta IV, Philippine Coast Guard, Commander Coast Guard Base Taguig, to be assisted by Ensign Joseph B. Buita, Philippine Coast Guard, Officer in Charge, Coast Guard Base Taguig, Education and Training. Allow me to read the citation. Thank you so much. Ganda ng ano mo eh. Allow me to read the citation May of ano pa ako sir, may final ano pa ako sir. Closing remarks. Anyone, sir? Sir? Certificate of Appreciation, Philippine Coast Guard Headquarters, Coast Guard Logistics System Command, Coast Guard Base Taguig, number 56 ML Quezon Street, Parokpuno, New Lower Bicutan, Taguig City. Certificate of Appreciation is hereby given to Dr. Brian Aubrey Castillo for his invaluable service by sharing his exceptional knowledge and experience as our guest of honor and speaker for the lecture on reversing metabolic diseases through proper low-carb nutrition, given the 17th day of June 2025 at Coast Guard Base Taguig, signed Captain Victorino Ronaldo Y. Acosta IV, Philippine Coast Guard, Commander Coast Guard Base Taguig. Thank you. This is Cassie of our base and welcome po kayo lagi dito sa amin. Hi. Anytime po sir. Thank you so much. Yes. Anyone, sir? No, sir? Please, sir? Magme-member na ako dito. Thank you so much sir. Magme-member na ako dito. Yes sir, yes sir. Matik sir. Mag-PCJ na kayo sir. Thank you so much. Yes sir, yes sir. All right, thank you, sir. To formally Hi, close thank you. today's program, let us hear from our Commander Coast Guard Base Taguig, Captain Victorino R.Y. Acosta IV, Philippine Coast Guard. So again,
Good morning, my fellow Coast Guardians. Yes, sir. Before anything else, I would like to thank Sir, Doc Rai, and to Ma'am, and of course, mga officers natin na nag-initiate. By the way, I would like to share a moment that ang weight ko dati is 85.1 kilograms. Alam naman, I decided na kapapanood kay Doc Bry, gusto ko mag-try yung low carb. So, mali pa nga yung date eh. December 27, 2023. Ano yun, yung New Year. Medyo noche, kainan. Pero, right there and then, sinabi ko na lang, mag-decide na ako, mag-start ako. Kasi ang maintenance ko, Doc, is ang dami. Meron sa high blood, meron sa fatty liver, lahat. Then after that, to cut the story short, ang weight ko ngayon from 85.5 is 68 ako. Ang main purpose ko lang kasi is ang pangit ng aking uniform. Imagine mga mga mini uniform tayo tapos may kita tayo. Bulging yung mga extra baggage natin. So, isa yun sa naging challenge sa sarili ko at saka yun nga, yung aking unti-unti ng lumalabas na mga karamdaman. But now, natanggal ko na sir yung mga maintenance ko, natanggal ko na yung mga habits ko. Ngayon, parang ayoko makakita ng kanin. Okay? Imagine from December 27, 2023 until now, hindi na ako nakakain ng kanin. Hindi na ako nagkikinapay, although paminsan-minsan, nakakainom. Pero syempre, doon pa rin sa standard ng low carb. So again, I'm the living legacy of Doc Bry. So kung binaya ko, na ako yung 48 years old, I think lahat tayo na gustong maging healthy, lahat is bumagay yung uniform natin at makapag-serve tayo sa public na maayos. I think this is one way. Or, this is the best way para ma-improve natin and sarili natin and be the best version of ourselves. Again, Doc Fry, thank you so much po and we're very privileged. Bigyan po natin ng masugas.